Mina, what's up? Need mo ba ng refresher para sa Season 3 ng Konosuba? Si Kazuma ay isang dakilang tambay na walang ginawa kundi magkulong sa kanyang kwarto at maglaro ng mga video games. Isang araw, nag-decide siya lumabas para bilhin ang inaabangan niyang laro at anime figures. Habang naglalakad pauwi, nakita niya ang dati niyang classmate na malapit ng masagasaan kaya iniligtas niya ito dahilan kaya binawian ng buhay si Kazuma. Sa kabilang buhay, na-meet ni Kazuma ang diyosang si Aqua. Binigyan siya nito ng pagkakataong muling mabuhay at makapagdala ng isang bagay na makakatulong para mapadali ang buhay niya sa isang fantasy world. Pinili ni Kazuma na si Aqua ang gusto niyang isama dahil sa matinding pang-aasar nito sa kanya. Sa simula ng kanilang adventure, nagpaskil sila sa message board na naghahanap sila ng mga kasama. Dito nila nakilala si Megumin, isang arch-wizard na tanging alam lang na spell ay magpasabog at once a day niya lang ito pwede magamit. Sumali rin sa grupo nila si Darkness, ang crusader na masuhista. Nato-turn on siya kapag pinahihirapan at sinasaktan siya. More info about her later. Anyway, bilang training ni Megumin, sinasamahan siya ni Kazuma gamitin ng explosion magic sa isang abandonadong kastilyo. Wala silang alam na palasyo pala ito ng isa sa mga general ng Demon King. Bilang warning, pumunta ito sa Axel, ang lungsod na tinutuluyan nila at nagbigay ng isang babala. Dahil makulit si Megumin, itinuloy lang niya ang pagpapasabog sa palasyo, kaya sinugot sila nito ulit kasama ang mga undead. Tinalo nila si Veldia at ang mga undead sa tulong ng iba pang mga adventurer. Ngunit sa laki ng pinsalang naidulot ng spell ni Aqua sa pader ng lungsod, nagkaroon sila ng napakalaking utang. Dahil dito, kailangan magsipag ni Kazuma sa pag-accomplish ng mga quest para mabayaran nito. Isa sa mga nakuha nilang quest ay tabuyin ang mga kaluluwa sa isang mansyon. After nila nagawa iyon, doon na rin sila nanirahang apat. While akala nila tahimik na ang lahat, may isang red alert or emergency quest ang kumulat sa kanila. Dahil isang napakalaking mechanical spider na tinatawag na destroyer ang pasugod sa kanilang lugar. Gawa ito ng isa ring neat na taga-Japan na gaya ni Kazuma many years ago. Kung hindi nila ito mapipigilan, ay wawasakin nito ang buong lungsod. Muli silang nagtulong-tulong para talunin ang destroyer. Ngunit matapos nila itong mapatigil, may mas malaki pa silang problema dahil ito ay mag-self-destruct kaya sa tulong ni Whis na isang lich, itineleport niya ang bomba sa loob ng destroyer sa isang random na lugar. Matagumpay nilang nailigtas ang kanilang lugar, ngunit isang araw, ipinatawag si Kazuma ng mga imperial capital. Pinagsususpetsahan siya na isa siyang terorista dahil na-teleport pala ang bomba at sumabog ito sa mismong mansyon ng isang overlord. Dito na tayo papasok sa Season 2. Sa isang paglilitis, pilit idinidiin si Kazuma na parte raw ito ng hukbo ng Demon King. Bibitayin siya pag napatunayan lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Ngunit kahit anong depensa nila, ay desidido na ang korap na hari na ipabitay siya. Handa na ang judge na ibigay ang hatol kahit labag sa loob niya. Nang biglang, inireveal ni Darkness ang tunay niyang pagkatao. Anak pala siya ng isang maharlikang at makapangyarihang angkan sa kanilang lugar. Ang tunay niyang pangalan ay Lalatina Horde Dustiness. Sa tulong ni Lalatina, napawalang bisa niya ang mga akusasyon tungkol kay Kazuma. Kapalit ang isang kondisyon ng hari. Then isang araw, nalaman na lang nila Kazuma na ipapakasal si Darkness sa isang noble na pamilya. Tutol si Darkness dito kaya matapos ang pagtatalo at isang laban kay Kazuma, napapayag nila ang ama ni Darkness na huwag na ituloy ang kasal at muli nilang nakasama si Lalatina sa kanilang party. Dahil baon pa rin sila sa utang, binigyan sila ng isang quest sa isang dungeon na sila pa lang ang makakasubok. Pagkakataon nito upang makuha nila ang mga posibleng kayamanan sa dungeon na yon. Dito nila mga kalaban ang isa pang general ng Demon King. Sumalip ito kay Darkness kaya kinailangan nila siyang labanan. Sa tulong ng explosion magic ni Megumin, direkta niyang pinasabog si Darkness kahit ikapapahamak niya ito. Mabuti na lang, matindi ang level ng healing magic ni Aqua kaya napagaling niya si Darkness na para walang nangyari. Matapos ang labanang iyon, may nagsabi kay Kazuma na magpunta sa isang bayan kung saan matatagpuan ang kinilang hot spring o paliguan. Dahil tingin ni Kazuma, makakatulong yun na maalis ang pagod nila sa katawan. Nakarating sila doon at lingid sa kanilang kaalaman, ito pala ang lugar ng mga mananampalataya ni Aqua.
Parang mga kulto ang tao dito at pilit silang pinapaanib sa kanilang reliyon. Ngunit napansin ni Aqua na parang kontaminado ang mga tubig dito galing sa bundok. Nalaman nila na kagagawa nito ng isang slime na parte rin ng 8 generals ng Demon King at ito ay si Hans. Ang intensyon niya ay sirain ang kabuhayan ng mga naninirahan dito. Nakipaglaban sila dito at bago pa tuluyang maging laso ng tubig mula sa bundok ay ginamitan ito ni Aqua ng purification. Sa tulong ng kapangyarihan ni Whis, tulong-tulong nila ito nilabanan at bilang final blow, ginamit ni Aqua ang dasal ng mga tao sa lugar na yon upang tuluyan ng tapusin ang slime na si Hans. Umuwi silang stress at hindi natanggal ang pagod. Now, let's move over naman sa movie na Legend of Crimson. Alalang-alala si Yunyun sa sulat na natanggap niya mula sa kanyang tatay, kaya pinuntahan niya ang grupo ni Kazuma. Sabi sa sulat, may paparating na panganib sa bayan nila at ayon sa propesiya, ang magiging anak nila Kazuma at Yunyun ang tatalo sa Demon King at maghihigante sa bayan nila. Si Yunyun ang kababata at self-proclaimed rival ni Megumin. Nakatira sila sa isang bayan kung saan doon naninirahan ang angkan ng mga Crimson Demon. Sila yung mga archwizard na OA at sobrang obsessed sa pagiging cool. Dahil sa pag-aalala nila Megumin, ay nagpatulong sila kay Whis para magpa-teleport. Pagdating nila sa bayan ng Crimson Demon, dito nila nakilala ang mga magulang ni Megumin. Medyo nasa poverty line ang pamilya niya. By the way, may spin-off anime si Megumin kung saan mas na-flesh out ang background story ng mga characters na nandito. May ginawa rin akong video about doon, so pwede nyo rin siyang panoorin if you want. Balik tayo. Na-hostage si Kazuma ni Sylvia. Isa rin siya sa 8 general ng Demon King. Sa isang building, may nakatagong ancient weapon na tinatawag na Mage Killer. May kakayahan itong alisin ang lahat ng mga magic powers ng mga Crimson Demons. Dahil kay Kazuma, matagumpay na gamit ni Sylvia ang Mage Killer at tinanggalan niya ng kapangyarihan ng mga tao sa village na yon. Pero dahil nasa ibang lugar sila Megumin at Yunyun nung mga sandali na yon, hindi sila naapektuhan. Matapos ang matinding labanan, tinalo nila ang fusion form ni Sylvia, Veldia at Hans na kinokontrol ng Mage Killer. Muli silang bumalik sa Axel ng payapa at dito na magsisimula ang Season 3 ng Konosuba. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up! Ito yung first time na gumawa ako ng ganitong style ng video. Well, kasi naisip ko, ilang taon na rin since yung huling installment ng Konosuba. Saka I know you value your time kaya instead na i-rewatch mo yung buong Konosuba series, ako na yung gumawa para sa inyo. Comment down below kung sino ang best girl sa Konosuba at bakit si Megumin ang sagot nyo. With that, well, yun lang.